Welcome to That Escape and welcome to my city. So this is Manila City. Emphasize on the word city dahil this ride along series of videos that I'm doing with my bike is focusing on this city of Manila, hindi yung collective municipalities ng greater metropolitan area ng NCR na Metro Manila, kundi Manila itself. Ito lang yung kabuuan ng Manila dahil this is where I live. Dito lumaki yung family ko, so ito yung adopted city ko. Since I got married, naging resident na ako ng Manila and I like this city. Kumbaga kung ano ba yung nagustuhan ko rito, siyempre yung mga lugar na kailangan kong puntahan or gustong pasyalan, lahat ng kailangan ko is within bicycle range. Like for example, mga government facilities, government building, kung may lalakaring mga government documents, madaling puntahan. Tapos maraming mga hospitals na pagpipilian. Nandiyan yung Chinese din, Maddox, Metropolitan Medical Center. Meron din, siyempre, UST. Tapos, mga public like PGH, Jose Reyes, Pabella, San Lazaro. Madaling magbalik-balik ng hospital, madaling puntahan, pwedeng padyakan. Na to mention din yung mga places na puntahan, yung mga bilihan, yung market like this. Ayan, yung mga kailangan, madaling mahanap, almost everything hanggang sa pinakamaliit na pyesa ng kung ano-ano mabibili rito sa Manila. And siyempre kung you're into sports, marami ding mga sports facility rito. May mga indoor pool, merong tennis court, basketball court, syempre hindi mawawala yon. At mga skate park. Well, actually hindi naman talaga skate park. More on ano sila, mga recreational area kung saan naglalaro yung mga kabataan ng skate. Doon sila naglalaro. So hindi naman sila binabawal kung gusto nila maging expert, maging magaling. Nakapag-practice sila ron na napapalago nila yung skills nila sa bike, ganun din, sa bike, sa skateboard, and ganun din sa pagbibisikleta. Aside from that, kung you're into arts, marami ring mga museums dito na pwede nyong i-view yung mga gawa nila Juan Luna, ni Marsolo, at ma-appreciate yung art ng mga historical figures natin, ng mga national artists natin. Speaking of national artist, meron ditong isang lumang bahay that belongs to Juan Nakpil. Siya yung first national artist natin in architecture. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung bahay niya at ginawa nilang museum. So pwedeng i-visit siya kung gusto nyo ma-educate about history and about yung contribution ni Juan Nakpil. Ito yun, yung bahay nila. Tingnan nyo, ang ganda. Hanggang ngayon, buo pa rin. Silipin natin. Bahay ng Pil Bautista ay isa sa pinaka-importanteng historical house sa Maynila. Nagsilbi itong lugar ng pagtitipon ng mga kilalang makabayan na lumalaban sa kalayaan ng Pilipinas. Itinayo noong 1914 at naging tahanan ni Dr. Ariston Bautista, isang nationalist, pilantropo at kasama sa propaganda movement
sa abroad na kabilang sina Jose Rizal at Juan Luna. Kasama niya na nirahan dito ang kanyang asawa na si Petrona Nakpil at ang bayaw na si Julio, ang itinalagang bise ni Andres Bonifacio ng Katipunan. Makalipas ng mahigit isang taon ng pagkapaslang ng Supremo, napangasawa ni Julio ang naiwang kabiyak ni Bonifacio na si Gregorio de Jesus. Kasama nila na nirahan dito ang 6 nilang anak na sina Julia, Francisca, Josefina, Mercedes, Caridad at ang nag-iisang lalaking kapatid na si Juan Nakpil, ang kauna-unang National Artist for Architecture. Ilan sa kanyang mga likha ang Quezon Hall ng UP Diliman, ang Capitol Theater sa Escolta, Quezon Institute at ang plano ng reconstruction ng Quiapo Church noong 1933. Ngayon, si Maria Bobby Nakpil Santos Viola ang nangangalaga ng 112 years old house na tinaguri ang bahay ng Katipunero. Makikita dito ang mga antique furnitures, mga historical artifacts at mga memorabilia na nagpapaalala ng kontribusyon ng kanilang lahi sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang kasaysayan ng Nakpil House, Nakpil Bautista Ancestry House. Museum na siya ngayon. So, kung mapapadaan kayo dito sa Quiapo, bibili kayo ng pyesa ng bisikleta, pwede nyo siyang daanan, bisitahin nyo. Merong 100 pesos na entrance fee and meron ng istorya yung tour guide nyo about the area. So ngayon, dito na tayo sa Quiapo and ito na yung area ng mga bike shops. So, bibili na ako ng spacer. Daming pagbabago rito, ang dami ng mga maliliit na shops. Wala na yung mga luma, Pandicol, wala na ata. Parang natitira na lang yung Decimal and Kings. Nagpapanik na si Lola. Sabi mo magkukuk ako, pauwi na ako. Okay. Tumawag naman ako, nagpapanik na daw yung Biananchot. Walang magluluto. So, aga pa naman. Sa wakas, nabuo ko din yung bike, nakompleto ko din yung pyesa. Matagal-tagal ko rin hindi nagalaw tong bike. Matagal siyang nakatenga. Mula pa siguro nung dumating ako from abroad. Shoutout nga pala kay Spunky dahil pinahiram niya ako nitong bike para road bike dahil wala akong matinong commuter. Yung bike ko pang jump, kaya hindi nakakapagod siya gamitin. So pinahiram niya ako nito para at least pag ikot-ikot ako, magamit ko siya pang daily ko. Kaya salamat kay Spunky. Medyo natenga lang siya dahil hindi siya mabigyan ng time, busy sa trabaho, busy sa buhay, at isa pa wala rin mga pyesa, kaya hindi ko mabuo. Kaya pasalamat rin ako kay Totong for giving me the tires and itong Campo Bar na nagustuhan ko naman. Para sa akin okay naman siya. Para sa setup na to, bagay siya. Wala, basa.
weather dito parang ulan. Ay, sarap. So, welcome to Escolta, Manila. During the Spanish times, this used to be the center ng business dito sa Manila. Yung mga Chinese immigrants, dito sila nagbi-business during the Manila-Acapulco Gallon Trade. So, kaya maraming Chinese dito sa area na to, kaya rin na-establish yung Chinatown dahil dun sa trade na yon. And maraming magagandang mga architecture dito sa Escolta, mga historical, mga cafe, restaurants, and mga offices na lang yung nag-occupy ng mga historical buildings dito. Pero at least, nandito pa rin yung, ito, sa likod ko, yung Regina Building. And then, on the left side, yung First United, kung saan nag-office si Dolphy. Yung RBQ Film Production nung nabubuhay pa siya, nandito yung head office nila. Pero, yung mga ibang building rito, sadly, na demolish na or na sira during the war. Ito pa isang lumang building dito, Prudential. Sayang, abandonado na. Meron akong nabasa dati na in-study nila yan, yung structural credibility ng building kung kaya pang mag-host ng mga tenants. Ang sabi, parang mas malaki pa gagastusin dahil kailangan siyang gibain and build it from ground up para mapakinabangan. So, mas malaki gagastusin. Kaya siguro hindi na lang nila pinursu, nayaan na lang nila. Pero sayang kasi maganda pa itsura niya eh. Sayang yung ibang mga buildings dito. Oh. While many of the heritage buildings are either destroyed, condemned, or naluma na ng panahon, nananatili pa rin ang charm ng lugar. Recently, nagkaroon ng revival ang Escolta sa tulong ng mga artists, historians, at iba-ibang groups through creative spaces, cafes, gallery, and events. Ang mga natitirang buildings like the First United, the Regina, Calvo Building, at iba pa ay naging tahanan ng mga artists at entrepreneurs para bigyang buhay muli ang kalye at ipalala sa atin ang golden age of architectural significance sa part na ito ng Maynila. Escolta offers a glimpse into an ever-changing times in our history. Pinapakita nito ang resilience ng syudad sa pagbabago ng panahon while honoring the past. Building. Ayun, intact pa yung design niya na parang tower. Ayun, kung makikita, nandiyan pa rin yung design na parang Filipiniana ng theater. Parang nagsisignify ng art, ng Filipino arts. Grabe, sirang-sira na pala. Well, at least nakakatawa rin na makita na hindi lahat ng mga iconic business dito sa Escolta naglaho. Kahit ilang daan ng taon ng dumaan, nananatili pa rin itong matatag. Itong tropical at kain muna ako.
building ng Tropical Hut na makikita yung Calvo building. May museum dyan. Naka-display yung mga memorabilia ng lumang eskolta ng panahon ng mga 1920s, 1930s, kung ano yung mga tinitinda nila rito, nandyan. And then, dyan rin ata nag-start si Uncle Bob, kung naalala niyo yung Uncle Bob Lucky 7 sa GMA. Dyan siya nagsimula, dyan nag-umpisa ang GMA 7. Dyan siya nag-broadcast ng radyo niya dati. Sa kaya daan niya ito. Silipin niyo natin. Tingnan natin yung bukas yung museum. Ito, Calvo Building. Since 1938 pala siya. Sayang, sarado yung museum. Every Saturday lang. So, kung pupunta kayo rito, itsempo nyo ng Sabado, 50 pesos lang yung entrance. Sayang. Balikan ko na lang some other time. Ikot na lang tayo muna dito. Excuse me po. Daming motor. Dito na lang muna. So, ayan na itsura ng post office ngayon. Nung nasunog siya, after niya masunog, nagsisimula na tayong, nagsisimula na yung construction niya. Buti naman. Maganda rin yung design yun eh. Parang Washington sa US. Ay, salamat at nasimulan din. Silipin natin yung view dito sa taas ng tulay. Ito yung Chinatown, the oldest Chinatown in the world. Yun ang sabi nila. Tingnan natin yung view ng post office from here. Kung mas maganda, dito ko kaya siya kunan. Grabe, ang dumi ng Pasig River. Yan yung itsura niya pagkatapos ng ulan, bagyo, na naanod yung mga basura sa mga barangay. Sayang. On my left, yung Intramuros Bridge. Wait, mag-vlogs lang ako. Hi! Enjoying the sun? Yeah. So hot! Mga foreigners, mga AFAM. Enjoy. Tuwan-tuwa sila sa init ng Pilipinas. Ako, lagkit na lagkit. Tayo naman tuwan-tuwa sa lamig pag nag-abroad. Tuwan-tuwa tayo sa lamig ng lugar nila. Okay, let's go. Punta tayo ng Ongpin. At magmerenda, may papakita ko sa inyo isang masarap na bicho-bicho dito sa may Ongpin. May milky bicho-bicho doon. Mura lang naman yan, I think 60 pesos ata. Pero masarap yun kasi laging bagong luto. Tapos meron ding ibang flavor, pero ang pinakamabenta nila yung milky. Ganda rito sa Quintin Paredes going to Ongpin. Tapos tawid, papunta rin sa Oshimerkun. So yun, yung nagtitinda ng milky bicho-bicho. Tapos magkape sa paboritong coffee shop namin ng family ko sa Benavides, yung Apolog. Lagi kami doon ng wife ko, lalo na pagka nag-aatid sa anak ko, waiting for her umuwi sa school, or kunyari may program sa school na sandali lang siya. Instead na umuwi kami, nag-stay na lang kami ron. Kakape. Masarap din kasi maganda rin yung
yung coffee shop. And meron din siyang mga information about yung heritage ng mga Filipino-Chinese dito sa Ungpin, sa Manila. And malaki ang contribution ng mga Filipino-Chinese sa pagpapaunlad ng Maynila. Wala pa nung panahon ng Kastila, nandito na sila. Ito ang Ungpin. Tomas Pinpin. Himala, walang pila ngayon dito sa Ingbitin. Mahaba ang pila lagi dyan. Ito isa sa mga kilalang pansiteria dito. Itong itong president. Masarap ang pansit yan. And kung familiar kayo rito sa Ungpin, sikat din tong Stero, tong restaurant sa may Stero. Medyo kakaiba yung amoy ng lugar pero masarap yung pagkain and affordable. Dito yung bilihan ng masarap na bicho-bicho. Doon. Ngayon, punta tayo sa Apollo. Dito lang yun. Just around the corner. Time to go home at magluluto pa ako ng dinner at naghahapon na, malapit ng maggabi. Malapit lang naman sa bahay to. Siguro I'll end the video here. If you like this kind of video, yung ganitong series, please like, subscribe, share, comment na rin para may engagement at malaking may tutulong sa channel ko para lumago. And magkaroon naman tayo ng kahit papano source of income, makatulong sa mga gastusin namin. So, thank you for watching. Next time na lang ulit.